What's up mga kabonsay? Welcome po sa channel ko guys, for today's vlog. So magmamarkot tayo nitong ating banyan na nakaraklasting mga kabonsay. So boss pala napakita mo yan. So nakaraklasting yan mga kabonsay. So ayan yung ugat niya na oh. Tapos tatanggalan na rin natin ang balot. Tatanggalin natin yung mga plastic na yan. So ang bala ko putulin to kasi medyo mahaba ito, pangit tingnan. Mahirap na mag-bend kasi matigas na, malalaki na. So ang gagawin natin, imamarkot lang natin. Pero nabubuhay po ang cuttings ng banyan. So ang gagawin ko ay imamarkot ko na lang mga kabonsay para masigurado tayo na mabuhay yung banyan natin. Pero yung cuttings po nito nabubuhay. Pero tayo bibigyan lang natin ng konting effort para imarkot, para ma-sureball po tayo mga kabonsay. So bali, bala ko hanggang dito. Yan. Magtira dyan, dito. Yan, magtira dyan mga kabonsay. Tapos dito natin siya mamarkotin. Tapos dito natin siya puputulin mga kabonsay. Yan. Umpisa na natin guys. Pero bago pala natin umpisahan yung video, syempre, kailangan mo natin papasukin yung intro ko. Kaya intro, pasok! So guys, umpisa na natin magmarkot. So basta tayo medyo lapitan mo ng konti yan para mas makita nila. So simpleng vlog lang po ito. At ito naman kaya nyo rin gawin lahat guys. Pero dun sa mga newbie, mga baguhan sa pagbobonsai, mga bagong mag-aaral pa lang, mag-uumpisa, so kasama po ang pagmamarkot. Isang paraan para makapag-propagate o makapagparami ng bonsai guys. So ganyan lang po yan, babalatan lang natin ng ganyan. Balatan yung balat na yan. So ganyan lang yan guys, babalatan lang natin. Yan, tanggalan natin yung balat. So medyo kukus-kusin nyo ang konti yan para talagang hindi sila malinis natin siya. Kasi pag nagdikit yan mga kabonsai, mabubuhay ulit yan. So kukus-kusin nyo lang ng konti na yan. Yan, ayos na yan. So pagkatapos, so ang gagamitin natin guys ay itong plastic na to. So ang laman nito sa loob ay yung kinumpos natin na bulok na dahon ng mangga. So pwede rin kayo gumamit ang garden soil dyan. So plastic ng yelo mga kabonsai. So isa sa paraan kung paano magmarkot ginagamit ko. So hiwain nyo lang dyan. Pag nabuksan nyo na, so igaganyan nyo lang mismo dun sa binalatan nyo guys. Tapos ibabalot nyo na ganyan. So technique din po ito, technique guys ha. So dati ang ginagamit ko yung mga mineral water, ito bago nating paraan ng pagmamarkot. So sa kanya tatalian guys ng ganyan. Yan. Tali. So pag natalian nyo na, ayos na yan. So talian pa natin ng isang tali dito sa ibabaw para hindi siya matanggal. Yan. So ganyan lang guys. So ganyan lang po. Tapos hintayin lang natin pag nagkaugat, o saka natin siya puputulin mga kabonsai. So yung guys, so tatanggalin na natin itong minarkot natin So bali 3 weeks simula nung minarkot natin itong ating banyan din. So ayan cascading ang project natin dito. Pupulin na lang, minarkot natin para tanggal itong ibabaw para pagpatubo tayo ng mga bagong sanga mga kabonsai. So isang paraan para makapag-propagate o makapagparami po ng bonsai ay ang pagmamarkot. So ang banyan pwede rin pong cuttings, pwedeng itusok, buhayan. So tayo kagaya ng mga dating sinasabi ko, nilalagyan lang natin ng konting effort para i-markot po siya mga kabonsai, para masigurado tayong buhay at mas marami pong ugat ang makukuha natin sa markot mga kabonsai. Yan. So dahil ang gagawin natin dito,
ititrain din natin to ng pang rock clasping, kaya kailangan natin ng mas mahahabang ugat. So ayan, papakita ko sa inyo guys, tanggalin natin. So ayan po ang itsura, punong-puno na po ng ugat yan guys, itong ating minarkot na banyan. Tanggal. Grabe ugat yan. Boss Brian, pakita mo yan. Kita nyo ba yan? Grabe, punong-puno ng ugat mga kabonsay, ugat ng lahat yan. So gagawin natin, puputulin na natin yan guys. Hanapin lang natin yung dulo na minarkot natin. So ito, ayan, ito yung dulo guys. Ayan, ayan. So dyan natin puputulin yan guys. Ito, hop, tigas. Uy, yan. So mga kabonsay, dahil tag-ulan ngayon, ay napakabilis pong magpa-propagate ng mga banyan, kasi napakabilis magbuhay kapag tag-ulan. So kita nyo itong ugat na ito, bumagsak yan, rumekta na sa lupa. Ayun, so talagang buhay na buhay yan mga kabonsay. So ito na po ang ating minarkot na banyan. Pag pinaugat natin yan, kapag tinanim natin yan sa mas mahabang training pot, mas mahabang ugat ang makukuha natin. Dahil ipaproject din natin siya ng pang rock clasping, kaya kailangan mas mahaba yung ugat niya para mas madaling magpakapit po sa bato kapag mahaba na yung ugat ng banyan bago nyo pakapili sa bato. So training pot mas mahaba, isa pong technique po yan para mas mabilis kayo makapagpakapit ng ugat sa bato o makapag-project ng rock clasping mga kabonsay. So yan guys, so ito na po yung natin, ating banyan. So ayan, so yung bagong tutubo ng mga sanga, yung mga tutubong mga shoot na bago dyan, mga sangang bago, so yun ang ititraining natin para makabuo tayo ng pakaskading na konti na banyan, rock clasping mga kabonsay. Yan. So ito na po guys, yung ating nagawang markot. So guys, itong isa tanggalin din natin. So ito yung una natin tinanggal, so itong isa na minarkot din natin, ito bubuksan na rin natin. So ito bali mga 2 weeks, ito naman 2 weeks to 2 weeks guys, pero 2 linggo pa lang yan, pero kita nyo naman yung kita nyo yung ugat na yan. Ibig sabihin, napakabilis talagang magpaugat ng banyan mga kabonsay. Yan, talagang hindi ka dito, negative. Talagang kapag nagmarkot ka nito, talagang magbibigay po ng ugat yan mga kabonsay. Yan. Pero kung gusto niyo magtusok, pwede naman po. Pero ito, konting effort lang. Yan. Siguradong makakapagpabuhay kayo ng banyan. So ayan guys, 2 linggo yan, 2 linggo. Yan. So ito mamarkotin natin yan dahil tatanggalin ko itong ibabaw na to, kaya minarkot natin guys. Pero pwede rin sanang itusok, pero tayo kagaya na sinasabi ko, markot ang ginagawa ko dyan guys. So, putulin din natin dito. So yun guys, ito na. 2 linggo pa lang yan po yan, 2 linggo pa lang. Pero tingnan nyo naman, grabing lago ng ugat nyan guys. So ganun din ang gagawin natin dito, tatanim natin to pang rock clasping project, kaya sa mas mataas na training pot. So ito, tatanggalin na natin tong ibabaw na to, putulin na natin yan kasi hindi natin to kailangan. Hindi natin kailangan yan guys. So yan, ito na po yung project din natin ng rock clasping na medyo pa tawag dito, pa cascading yan guys. Yan. So ang ganda niyan, banyan din po yan guys, banyan po. Yan, banyan. Yan. So mga kabosay, so ito yung dalawang minarkot natin na banyan. Yan. So
So kung gusto ninyo ngayon tag-ulan, napakabilis pong magparami o magbuhay ng banyan. So pwede itusok mga kabosay, lalo yung mga mas malilit na sanga, mas madali pong mabuhay yan. Pero kung ganyan kalalaki, ang sinasuggest ko, magmarkot na lang po kayo para siguradong buhay mga kabosay. So yung guys, hanggang dito lang yung vlog natin. Simpleng vlog lang po ito, nag-harvest lang po tayo itong ating minarkot na banyan. So sa sunod, meron pa tayong imamarkot na iba. So ito papakita ko sa inyo. So itong sanga na to, itong mga sanga na yan, imamarkot din natin yan dahil sobrang laki na nito. Yan. Itong ating rock clasping din na project na banyan din po yan mga kabonsay. Yan. So mga kabonsay, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Stay safe at salamat po. Thank you.